O, lalaki. Okay. Ilang mesa? Quiet, please. Okay, ready? Ready? 3, 2, 1, begin. Ang opinion sa aking kagrupo kay ang lalaki ay mas magaling maging leader sa example ng household. Tungkol sa expectation sa mga ng society na ang lalaki kay most mapilian na makuha na trabaho o sila po mo makapagporta para sa pamilya. Sila po expect sa mga sa pabayaran na sa balay. Tungkol pa na sila mo mag-lead sa mga mga trabahoan sa mga balay ay ang asawa mo ay sa internal affairs sa balay, while ang lalaki mo ay mag-keep sa pamilya afloat gamit sa Stop! Ready? Bako? 3, 2, 1, begin. Baliwala ang isang lalaki kapag wala sa kanya ang isang responsibilidad. Unang-una, bago magkakaroon ng leader sa isang bansa, kailangan muna natin simulan sa isang tahanan. Sa isang tahanan, baliwala ang pagsisikap ng isang lalaki kung walang nagsasabi, walang nag-uutos o walang magpapaalala sa kanya kung ano ang kanyang mga responsibilidad. Walang lalaking nagtatrabaho kung walang babaeng sasabihin sa kanyang maghanap buhay ka. At lahat ng mga babae, makikita natin sa isang tahanan, sila ang unang namumuno sa mga nasasakupan. At sa isang tahanan, ang mga nasasakupan nila ay ang kanilang mga anak. At kaya naniniwala kami na ang isang babae ay karapat-dapat lang maging mamuno sa isang bayan dahil nasa kanya ang kakayahang magdesisyon at kung ano linisin ang isang mamamayan at para mapanatili ang isang disiplina sa isang bayan. Dahil naniniwala... Stop. Okay. Everyone ready? 3, 2, 1, start. Aside sa sinabi ni Hao nga, yung mas better yung lalaki na maging leader sa isang household, pwede rin ito natin ma-apply sa business-minded. Kasi kung ililista natin lahat ng mga CEO ng mga malalaking kumpanya tulad ng mga Microsoft, Apple, yung mga ganyan, mostly lalaki yun. Kasi what makes a good CEO? Kasi what makes a good leader? Strong-willed, strong-minded, at marami pang iba. Lahat yun, that's what makes us a leader. So, yung nilista ko yung Microsoft, Apple, sila yun, si Bill Gates at si Steve Jobs, di ba mga lalaki? At hindi lang sa mga kumpanya, yung mga inventors. Mostly lahat mga lalaki. Okay. Ready, Alvin? 3, 2, 1, begin. ang pagiging leader ay hindi lang natin pwede i-base sa pagiging business-minded. Kasi hindi lang naman business ang kailangan natin para maging leader. Marami din dapat tayong i-considera. Kagaya ng pagiging responsibilidad, pagiging patulungin, marami pang iba. Kung pagiging business-minded lang ang ating titignan, paano na lang yung ibang gagawin ng mga ibang leader kung wala siyang ibang kakayahan, pagiging business-minded lang. Mas mabuti talaga kung babae ang maging leader dahil marami silang nalalaman. Sa bahay pa lang, sa kultura na natin na tinutulungan talaga ng mga babae ang mga lalaki sa pagtulong sa bahay. Tinutulungan nila ang lalaki sa mga gawain dahil nakakalimutan lang ng malalaki dahil... Stop! Okay. Ready? 3, 2, 1, begin. So para sa atin, mas mabuti na ang lalaki ang magiging leader, hindi lang sa ating pamamahay or sa business, kundi sa ating din pamahalaan.
kung nakikita niyo na ang mga presidente ng ating Pilipinas ay halos puro lalaki. Dahil sila ay mas matapang, mas may kakayahan, lalo na kung may mga sakuna sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sila ay matapang na pumunta doon at tulungan ng mga tao na nabiktima. At gaya ng sinabi ni Hegel na ang babae ang dapat maging leader dahil sila ay mas may kaalaman at sila din mas ang dapat masusunod. Sino ba naman ang susunod kung hindi lalaki ang leader? At dapat lalaki ang maging leader ng Stop! Lumaging pao, ready? 3, 2, 1, start! Sasabi mo na ang mga lalaki ay lahat ng presidente ay lalaki. Kasi sa unang panahon, yung mga babae ay hindi recognize. Sa ngayon, marami ng babae na kukuha ng blue-collar job, hindi lang lalaki. Tapos, sa military, mga babae ay pinagkuhanan ng commander kasi alam nila na paano mag-alalaga ng platoon at mga lalaki at mga iban pa. At sa business, walang kuhan, hindi lahat lalaki na successful. Meron din lalaki na maraming kakayahan ng kuhan. Pero yung mga babae, alam nila. Okay. Next. Wala na si Kuan do. Si Kuan. Kilomisa! Ready? 3, 2, 1, begin. Para sa akin, babae dapat Sayang. lalaki dapat naman yung leader. Alam natin sila ay malakas, sila ay masipag, sila ay magdadalino. Tulad mo. Si Kuan. Alam natin na Si Kuan eh. ay halos lalaki. Parang magawa, parang silang planong gawin para sa bansa natin. Sa bahay natin, mas tatay natin ang pagtrabaho para matusok sa tayo. Daot na mo gahapon. Maliit siya. Sila ang tumutulong. Hindi makan siya mataran na daw. Dali o punta mo dulu. Jadi na siya kabalong kuan mo. Kuan Makang am siya. stick sa crowd. Stop! Pila siya mo? 3, 2, 1, begin. Kung ating yan, tulad dito sa ating mga naging presidente, ang madalas nilang pinipili ng mga leader ay lalaki. Kung kaya dapat bigyan din natin ng chance sa mga babae na maging leader. Hindi lang lalaki ang dapat maging leader dahil ang babae ay may karapatan din silang maging gawin ng mga gawin ng lalaki. Dapat Pilipinas din ay ipapakita natin ang Pilipinas na ang Pilipinas ay sumusuporta sa gender equality kung saan ang mga babae ay pinahihintulutan ng mga lalaki, ang mga babae ay pwedeng gawin ng mga gawain ng lalaki. Hindi rin dapat natin idadaw ng mga babae sapagkat kaya ng mga babae ang kakayahan ng mga lalaki. Dapat maging representasyon ng Pilipinas ng gender equality sa ating Dok, timing kay Che. Benchelen. May isa pa. Meron pang kuan ma'am. Tukaton 2 minutes. Three, two, one, start. Kailangan ang lalaki ang mamuno dahil kung titignan mo, ang mga babae ay may malalaki sa puso.
palagi nang well, nandun lang yung Alay na ako, liman. Kasi, Ay, sila lang naman. Tapos, yung mga babae, sila yung nagsasabi ko hindi lalaki ang Okay. Sino? 3, 2, 1, begin. pati sinabi na ang mga lalaki ay ang mga babae ay mas may malalambot na puso. Dito, masasabi mo na ang babae may mas moralis, mas may etikal na pag-iisip kumpara mo sa lalaki. Sila ay mas may malambot na puso kumpara mo sa mga lalaki sapagkat sila ay nag-iisip at compared sa mga lalaki na sila lang ay nagpapadalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Compared, ihahatulan natin ito sa classroom setting. Makikita mo na mas powerful, mas superior ang mga babae kumpara mo sa mga lalaki. Sila ay sumusunod at walang magagawa kapag sasabihin mo na ang babae na ang kaya hindi na susukat ang pagiging leader sa kung ano ang kasalian mo. Kaya kung tatanong ko sa'yo, kung kaya ng lalaki, bakit hindi kaya ng babae?